Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Okay. Sige, Brad. Brad Eli, magandang araw po. Happy pasalamat po. Ang tanong ko po, Brad Eli, patungkol po sa pagkain inihain sa Diyos-Diyosan. May mga pagkakataon po kasi, Brad Eli, na nakakatanggap po ako ng pagkain inihanda sa Diyos-Diyosan. May nagsasabi po sa loob ko na huwag kong itapon at ibigay doon sa nangangailangan. Kaso nga lang po, meron rin po nagsasabi sa akin na huwag ko nang ibigay kasi inialay na po sa Diyos-Diyosan. Nag-aalala rin po ako sa lola ko kasi minsan po, binibili niya po yung mga pinsan kong mga bata ng Jollibee. Hindi po kapatid yung mga magulang nila, kaya medyo nag-aalala po ako, baka nagkakasala na po siya. Yun lang po. Hindi ko naintindihan na punta sa Jollibee si Lou. Opo, Brad Eli, sabi po niya, siya daw po ay nakakatanggap madalas ng mga pagkain inihain sa Diyos-Diyosan. Minsan gusto niyang ipamigay, parang may nagsasabi sa kanyang ipamigay niya. Tapos minsan naman may nagsasabi sa kanya, parang sa loob niya na huwag mong ipamigay. Tapos yung lola daw niya, ay minsan nag-aalala siya sa lola niya kasi ibinibili daw po ng Jollibee kuminsan yung mga apon niya, baka daw nagkakasala yung lola niya. Pero yung mga nanay naman daw ng mga bata ay hindi naman mga kapatid. Anong tanong mo doon, Brad? Yun po, kung pwede po ba yun na ipamigay po dun sa mga nangangailangan yung pagkain inihanda sa Diyos-Diyosan po? Lalo na po sa mga pulubi. Ay mo 8-7 si Lou. Okay natin, 8-7. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. At ang kanilang budhi, palibhasa'y mahina, ay nangahahawa. Di, miski pala yung walang kaalaman, pag kumain o inihain sa Diyos-Diyosan, nahahawa ang budhi. Nakuha mo, Sis Luz? Opo, Brad Eli, pati yung mga kahit na hindi pa sila kapatid, kahit na mga hindi pa sila kaanib sa iglesia, pero kumakain sila ng inihain sa Diyos-Diyosan, nahahawa rin po pala yun, palibhasa'y mahina, ang kanilang budhi ay nangahahawa. Walang kaalaman, ano? Opo. Ang punto ko ron, kung ipapamigay mo, edi mahahawa yung bibigyan mo.
Ganun nga po. Nakasunod ka sa salita, kapatid. Opo, kapatid na Eli. Merong isang pagkakataon sa Biblia na uhaw si Haring David, nasa gera sila. Nung mauhaw siya, meron siyang mga tauhang malalakas. Sumag-aasa doon sa mga kaaway para kumuha ng inumin. Ngayon, mas mabuti pa basahin na natin yung istorya. Sige po, pakilagay natin yung ginawa ng mga makapangyarihang lalaki, yung mga tauhan ni David. Lagay natin. Ang tagal. Ano ba yan? Uy. 23:16 na ikalawang Samuel, Sisley. At ang tatlong malalakas na lalaki ay nagsisagasa sa hukbo ng mga Pilisteo at nagsiigib ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa siping ng pintuang bayan at kinuha at dinala kay David. Ngunit hindi niya ininom yaon, kundi kanyang ibinuhos na handog sa Panginoon. At kanyang sinabi, "Malayo sa akin, O Panginoon, na aking gawin ito. Iinumin ko ba ang dugo ng mga lalaki na nagsiparoon na ipinain ang kanilang buhay?" Kaya't hindi niya ininom. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng tatlong malalakas na lalaki. Yun. Kasi, ang sinag-aasa nila, yung mga kalaban nilang Pilisteo. Kaya lang, malalakas sila. Kung halimbawa, natsyempuhan sila ng mga kalaban, 3 lang sila. Pinatay sila. Lalabas yung tubig na yon na inigib nila para painom kay David. Lalabas katumbas ng buhay nila yon, ano? Hindi ngayon ininom ni David kahit uhaw na uhaw siya. Inano niya, itinapon niya, binuhos niya sa lupa bilang alay sa Panginoon. Na alam niya, nangahulugan niyo ng buhay ng 3 malalakas na lalaking matapang na dahil sa pagmamahal nila sa Haring David, ipinain nila ang kanilang buhay para lang makuha yung tubig na ipapainom kay David. Hindi ininom ni David kasi mangangahulugan nyo ng parang bubuyo ng 3 lalaking magigiting. Inialay niya sa Diyos. Ang punto ko, kapatid, minsan, hindi mo dapat panghinayangan ang isang bagay. Kung ito ay ikabubuti o ikakaluwalhati ng Diyos. Gaya nun, binumunamuna ng 3 buhay para makuha yung tubig. Hindi pinanghinayangan ni David, kahit nauuhaw siya, ibinuhos bilang hain. No? Hindi niya pinanghinayangan, ibinuhos niya bilang hain. Kasi, hindi niya maatim na inumin yung pinamuhunanan ng buhay ng 3 mga tauhan niyang matatapang. Sa kabilang dako, ikaw naman, di mo naman pinamuhunanan ng buhay, binigay lang sa'yo, nang hihinayang ka na itapon, bibigay mo sa iba
na ang magiging mangyayari, maihahawa yung budhi nila nung espiritu ng Diyos-Diyosan. Naintindihan mo ba ibig ko sabihin? Opo, kapatid na Eli. Opo, malinaw po sa akin. Kung nakailangan pang ituloy, naintindihan mo na, no? Opo, opo. Sige. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli. Salamat sa Diyos. So, ilang taong ka na, iho? 19 po, kapatid na Eli. Kasi ako, nung maintindihan ko, 17 ako eh. 19 ka, maintindihan mo na ibig ko sabihin. Opo, opo, opo. Sige, salamat sa Diyos. Sige po, punta naman tayo ng Brampton, Canada. Brad Marvin, go. Sige po, Brad Hello po. Marvin. Opo. Hello po, Sis Luz. Ayan. Hello, Sis Luz, rinig na po. Opo. Sige po, diretso na po. Ayan po. May magtatanong po dito, isa po siyang born again under indoctrination, Sis Marite. Pero po, Brad Eli, may gusto po munang bumati sa inyo at namimiss kayo. Nandito po sa likod ko, ipaglalaban po kayo. Hello po, Brad Eli. Brad Louie po, at Brad JR, at kami po lahat sa Brampton, at Toronto, Scarborough, lahat po ng lokal dito, Montreal, ay bumabati po sa inyo ng maligayang pagpapasalamat. Salamat po sa Diyos at nagkaroon po kami ng time para batiin po kayo ng Talaga pong miss na miss namin kayo, although hindi namin kayo naipaglaban 12 years ago, pero ang mga kapatid po rito masiglang naglilingkod at nagpapasalamat po at lagi po kayong pinagdarasal. Sana po makita-kita po tayo ng mukhaan. Kaya lang po meron po pa po akong problema sa aking tuhod. Another operation po ang hinahanap ko, revision po ng aking pre-case operation ng complete knee surgery. Kaya po, kasi po hindi po successful yung una. So, ito po si kapatid na JR. Adeli, miss na po namin kayo. Hindi naman po namin kayo nakipaglaban dati. Alam po namin, hindi po kayo humihinto ni Kuya na ipaglaban po. Lahat po kami dito sa Canada. Hello po. Ayan po. Nandito po si Sis Marite para po sa kanyang katanungan, kapatid na Esa. Magandang gabi po, Brother Eli. Kasalukuyan po ako ngayong member ng Born Again po, Pastor. Nag-implement po sila ngayon sa church namin about po sa G12, Government of 12 po. Dahil po sa nakasunod sa Matthew 28, chapter 28, verse 19 to 20. Yung go therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And go on and goes on. Ang tanong ko po, kailangan po ba na tayo bilang Kristiyano at naniniwala kay Jesus, we should go and make disciples na mag-alaga po tayo ng souls na 12 dahil ang alagad po ni Jesus ay patay na. Diyos, hindi maganda ang dating dito sa amin, naintindihan mo? Hindi rin po, Brad Eli, lalo na yung unang parte, parang sumasabog na, hindi ko maintindihan. Ito lang huli po yung parang medyo bahagya lang, parang may teaching daw dun sa kanila, yung Mateo 28:19 na go therefore and make disciples of all nations. Pag-aalaga daw ang intindi ko, mag-aalaga daw ng 12 tao. Ganon, kasi yung mga alaga daw ni Kristo ay patay na. Ganon ba, kapatid? Hindi kasi namin naintindihan talaga yung bandang una lalo. Ang hirap intindihan. Parang masakit sa tenga dito, sabog na, hindi maintindihan.
Sige po, yun ba yung, ano ba yung sinasabi mo, kapatid? Na lang po. Nag-implement po sila sa church namin about G12, Government of 12. Dahil po sa nakasulat sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Kailangan po ba na tayo bilang Kristiyano at naniniwala kay Jesus, we should go and make disciples to all nations? Na kailangan po ba nating mag-alaga ng 12 na souls dahil ang mga disciples po ni Jesus ay patay na? Hindi ko masyadong maintindihan, kapatid, pero susubukin kong sagutin, yung mga parting naintindihan ko. Ang kausap ni Kristo sa 28:19, 20 ng Mateo, hindi lahat ng Kristiyano. Ang kausap niya yung 11 apostol. Mga apostol yun, mga ngaral yun. Hindi naman lahat ng kaanib sa iglesia ay mga ngaral o apostol. 12, 28 hanggang 29 ng unang Korinto City. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng mga himala, may mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag. Kanya-kanyang kaloob sa iglesia. May apostol, may propeta, may mga guro, may mga himala, may pagpapagaling, etc. Nagtanong si Pablo, lahat baga apostol? Hindi. Lahat ba propeta? Hindi rin. Kaya hindi lahat ng membro sa iglesia apostol. Ang pinagsabihang humayo sa buong sanlibutan para mangaral, yung mga ngaral, hindi miyembro. No? Kasi hindi tungkulin ng miyembro mangaral. Basahin natin yung 28 at versikulo 16. Datapwat, nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok, na sa kanila itinuro ni Jesus. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. O edi ang pinasinabihan dyan, yung 11 apostol. Kaya 11, nung panahon na yan, atay na si Judas dahil nagtraidor, tapos nagbigti. Kaya ang kinausap, yung 11, yung natirang 11 apostol. Yun ang sinabihan na yumaon sa lahat ng bansa, gumawa ng alagad, at bumautismo, at magturo ng lahat ng iniutos sa kanila. Para i-apply mo yan sa inyong lahat, lahat ba kayo apostol? O lahat ba kayo mangangaral? Sa inyo bang iglesia, lahat kayo mangangaral? Labag sa Biblia yun. Hindi lahat mangangaral. Mali yung paniniwala ng saksi ni Jehovah na silang lahat mangangaral. Maling paniniwala yon. Yun ang kinokopya ng inyong iglesia siguro. Na ang gusto lahat mangaral. Hindi totoo na lahat ng nasa iglesia may karapatang mangaral.
12:6 ng Roma. Pakinggan nyo. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nagkakawang gawa ay magsaya. O, meron kanya-kanyang kaloob sa iglesia, kapatid. Ang umaaral sa kanyang pag-aral. Kung ministeryo, gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Ang nagtuturo sa kanyang pagtuturo. Ang umaaral sa kanyang pag-aral. Ang namimigay, magbigay, magandang loob. Ang nagpupuno, magsikap. May kanya-kanyang tungkulin sa iglesia. At hindi lahat mangangaral, kapatid. Sana nauunawaan mo ako. Maling aral yun na lahat kayo yayaon at mag-aalaga kayo ng tigla-12 kaluluwa. Sana basa sa Biblia yun? Na mag-aalaga kayo ng tigla-12. Mangangaral kayo tapos tigla-12. Hindi ganun ang nasa Biblia. Kasi ako kung minsan nangangaral ako sa isang lugar, may maaanib, 6 lang, 7 lang. O. Meron namang isang lugar, may maaanib, 200, 300, mahigit na 300. Nung magbautismo kami sa Rio de Janeiro, merong 300, mahigit man 300 yung binautismohan natin, ano? Eh kung sasabihin mo lang na yaya o mangangaral, tapos 12, lalagyan mo ng numero. Lalabas yan, sapilitan na yan, ha? Parang iglesia ni Manalo, bawat isang buwan, ang isang ministro may kota na 40. Dani, nung panahon daw ni Emmanuel Manzanilla, nasa iglesia siya ni Manalo, ang kota ng manggagawa ay 40. Pagka kinulang ka sa kota, hindi ka aasenso. Aalis yung bali mo. Kaya sila raw nagpipilit magbunga ng 40 buwan-buwan. Ang nangyayari raw sa kanila, halimbawa yung isang ministro, mawawala ng destino kasi hindi nagbunga ng 40, manghihiram sa ibang ministro. Hihiram. Yung nakumbinsi ng ibang ministro, papahiram sa kanya. Para makakota. Para magkaroon ng sweldo. Gaganon lalabas yung sinasabi ng kapatid, no? Meron kang kota na 12, mangangaral ka, pupunta ka sa iba, lahat ng bansa, meron kang 12 aalagaan. Yon. Hindi po paraan ng Biblia yan, kapatid. Wala sa Biblia yan. Yan ay mga turong galing sa tao. Hindi natin nasasabi sa isang bansa o sa isang lugar na kung pagpupunta ka ron, magbubunga ka lang 12. Actually, nang mag-umpisa kami sa India, ang unang bunga, isa lang Unang bunga, isa lang. Sa India, nung mangaral kami ron. Saan ba tayo nag-umpisa sa India? Anong lugar yun, Brother Esty? Yung unang-una naming pangangaral sa India, isa lang ang bunga. Parang si San Pablo nung mangaral sa Asia. Isa lang ang unang bunga sa Asia. Basahin nga natin yung 16:5 ng Roma. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Nung mangaral sa Asya, ang unang bunga si Epeneto. Isa lang tayo, nung mangaral sa India, yung sa Mumbai, isa lang ang unang bunga Isa lang.
At napakahirap mangaral doon. Yung ating palabas, pagka may binanggit kang ibang iglesia, hindi nila papalabas. Puputulin nila yung palabas mo. Napakahigpit doon sa India. Kasi ang karamihan doon, Hindu. Galit kay Kristo yung mga Hindu eh. Pinapat Paano yan? Kagaguhang aral yan. Pati pasensya ka na, kapatid na kapatid na Maria Pe. Hindi ko gusto na hindi ako nang aatake, pero wala sa Biblia yun na pupunta sa ibang bansa, mangangaral, aalaga 12. Bakit kung pwedeng 24, ba't mo lalagyan ng limiti na 12? Kung pwede ka namang magbunga ng 100, ba't mo naman lalagyan ng limiti na 12? Kaya, yun mali. Paraan lang ng tao yun. Ewan ko kung ano ang end goal ng pastor nyo sa inyong iglesia. Pero ang natitiyak ko sa'yo, wala sa Biblia yung sinasabi mo yan, kapatid. Pasensya ka na, sana huwag kang magagalit sa akin. Ang sinasabi ko lang sa iyo yung nasa Biblia na ang inutusan dyan, hindi lahat ng Kristiyano. Yung 11 apostol na mangangaral sa lahat ng kanilang mararating na bansa. Na ginawa naman nila, sila Pablo, sila Pedro, sila Juan. Kung minsan nga, nakita natin si Juan, nakarating sa Patmos sa pulo ng Patmos. Doon sa Apokalipsis, basahin natin ang 1:9. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Siya nakarating doon. Karating si Juan sa Patmos, dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Dati silang nasa Jerusalem nakarating siya hanggang Patmos. Saan ba yung Patmos? Lagay mo nga kung saan yung Patmos, yung pulo ng Patmos. Pakilagay. Lagay nga po natin saan ba yung pulo ng Patmos. Yan, Patmos of certain derivation, Patmos, an islet in the Mediterranean. Isang isla sa Mediterranean. Kita mo? Na kung saan napunta yung mga alagad nung una para ipangaral ang salita Actually nga si Pablo, napakaraing narating ng mga bansa Kasi sila ang binigyan ng utos na yumaon at gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa. Bautismoan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Hindi lahat ng miyembro may tungkuling ganyan. Merong miyembro na tumutulong sa pangangaral ng manggagawa o ng mangangaral na sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagtulong, pag-aabuloy, yun ang kanilang parte. Kasi kung ikaw mismo ang pupunta, malaki pasahe. Halimbawa, kayo lahat dyan sa Canada ngayon, sige nga, punta nga kayo sa isang bansa pag di naubos ang pera nyo sa pamasahe sa aeroplano pero kung kayo magtutulong-tulong kayong lahat dyan, tapos may manggagawang pupunta sa ibang lugar, mas magaang, hindi masyadong malaking gastos. Ang lilibot sa iba-ibang bansa ay ang mangangaral o manggagawa o worker. Hindi lahat ng mga kapatid.
Naintindihan mo yon, kapatid na Marite? Opo. May katanungan pa po ako. Ano po yun dahil patay na po yung mga alagad ni Jesus? Sino po ang magpupuntinyo po yun na gumawa? Dahil patay na daw po, Brad Eli, yung mga alagad, ay sino daw po ang magko-continue noon na gumawa? Aba, yung yung makakapangaral ng aral ng Ebanghelyo. Kasi ang sabi, gumawa kayo ng alagad, magbautismo kayo. Hindi naman pwede nang magbautismo mga apostol ngayon, patay na nga sila eh. Sino magkukontinue? Yung alagad, ganito kasi ang kapatid na Marite, baka hindi pinasabi sa iyo ng pastor mo. Halimbawa, alagad si Pedro, nakakagawa siya ng alagad. Halimbawa, ako alagad, makakagawa ako ng alagad. Ano? Basahin natin ang 11:26 ng gawa. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ayon, sa buong 1 taon nakisama sa iglesia, nagturo sa mga tao, at ang mga alagad, yung naturuan, yung naging alagad, kasi ang kahulugan ng salitang alagad, yung naturuan ng aral ni Kristo. Basahin natin ang Juan 8:31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Yung naturuan ng salita at sumunod sa salita, yun ang mga alagad. Tunay kayong alagad ko. Kung tatanggapin nyo, mananatili kayo sa aking salita, alagad ko kayo. Kaya yung mga alagad sa Antioquia, nangaral sa Antioquia sila, yung mga napangaralan nila sa iglesia sa loob ng 1 taon, naging mga alagad din. Kaya yung 11 apostol, alagad yon. Sabi ni Kristo sa kanila, yumaon kayo, gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa. Paano ka magkakagawa ng alagad kung di ka alagad? Ang alagad o disciple, makakagawa ng kapwa-disciple sa pamamagitan ng pagtuturo ng aral ni Kristo. Patay na ikaw yung mga alagad, sabi nung pastor mo, hindi naman patay ang salita ng Diyos eh. Ang salita ng Diyos, buhay eh. 4:12 ng Hebreo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, at matalas. Ang salita ng Diyos, buhay at mabisa eh. Patay nga yung mga apostol, pero yung salita ng Diyos naman buhay. Hanggang nandyan ang salita ng Diyos, yung salita na yun ang makakagawa ng alagad eh. Di mo ba nakita yon, kapatid? Na yung salita ng Diyos na itinuro sa Antioquia, yun ang nakagawa ng mga alagad sa Antioquia. Ikaw tao, ako tao, kung alagad ako, pwede kong gumawa ng kapwa alagad sa magitan ng salita ng Diyos. Diba? Ituturo ko yung natutunan ko. Yung tatanggap nun, magiging alagad din. 1:9 ng Tito. Basahin natin. Na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo, upang umaral ng magaling na aral at paniwala ang nagsisisalangsang. Yung isang alagad, nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral. Pag nakakapangaral ka ngayon ng magaling na aral, yung tatanggap nun, magiging alagad din, kapatid. Kaya tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng alagad. Kaya sa panahon natin, kahit patay na mga apostol, nakakagawa pa rin sila ng alagad. Halimbawa, hindi naman ako nakarinig kay Pedro, hindi ko naman narinig si Pablo, hindi ko naman narinig ang Kristo. Pero yung salita ng Diyos
yung salita ng isinulat ng mga apostol, ni Pedro, ni Pablo, nung tanggapin ko, naging alagad ako eh. Basahin natin ang 1, 3, 4 ng unang Juan. Yaong aming nakita at narinig ay siya'y naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Naliwanag, kapatid, na Maripe o Maripe, yung nakita namin, sabi ng mga alagad, yung narinig namin, binabalita namin sa inyo para magkaroon kayo ng fellowship with us, para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Magiging kasama kanila, sila'y mga alagad, magiging alagad ka rin. At tayo'y may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak. Ang mga bagay na ito, yung narinig nila, nakita nila, aming isinusulat. Kaya kung meron tayo ngayong kasulatan, recipient tayo ng turo ng mga alagad. Pag tinanggap natin yon, alagad din tayo. Basahin natin ang unang Tesalonica, Kapitulo 2, unang Tesalonica, 2:13. At dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, nang tanggapin niyo sa amin ang salita na ipinangaral, inyong tinanggap sa makatwid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. At kayo, mga kapatid, yung mga tumanggap, nagsitulad sa iglesia ng Diyos na nasa Judea. Kaya pagka natanggap mo, para ka rin yung iglesyang unang nakatanggap, yung tinanggap nila, kaya sila naging alagad. Tinanggap mo ngayon yung tinanggap nila, alagad ka rin. Kaya kahit patay na yung unang alagad, meron pa ring alagad ngayon na masasabing alagad, yung nakatanggap ng mga salita na isinulat naman ng mga unang alagad. Namatay man sila, ang salita ng Diyos, di naman namamatay. Ang salita ng Diyos, buhay, mabisa. Kaya nung matanggap ko yon, ayan, awa ng Diyos. Nakagawa ng alagad sa tulong ng Diyos. May alagad ngayon dyan sa Canada, may alagad sa Amerika, may alagad sa Asia, may alagad sa Grand Britannia, may mga alagad sa China, may mga alagad sa Hong Kong, may mga alagad sa Singapore, may mga alagad sa Middle East, pati nga sa mga Muslim countries, may alagad tayo ng mga kapatid. Tinanggap yung salita ng Diyos, para lang ganito yung kapatid, no? Halimbawa, mayroong isang plano ang isang arkitekto, plano ng bungalow. Yung plano, itinayo sa Amerika. Di nagkaroon ng bahay sa Amerika, yung plano ang sinunod. Yung plano na yon dinala ngayon sa China. Itinayo, pareho lang yun Yung nakatayo sa Amerika, nakatayo sa China, isa lang ang pinanggalingan na plano Ano ibig kong sabihin?
Ang nakagawa ng unang alagad, yung salita ng Diyos. Nakarating yung salita ng Diyos sa Pilipinas, nakagawa rin ng alagad. Yung tumanggap ng salita, naging kapareho ng unang alagad. Ito, tinan mo ha. Yung mga unang alagad, kung magbihis, mahinhing damit, mga babae maggayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. O ngayon, yung tumanggap sa Canada, tignan mo, walang nakaburles. May nakita ka bang nakaburles dyan sa Canada, kapatid? Labasan suso, tapos labasan puwet, labasan singit. Pero ka ba nakita dyan? Kung wala, para mo nang nakita yung mga unang Kristiyano, mahinhing magdamit. Hindi nilalabas ang ek-ek. Pero babae, lahat ng pwedeng ilabas, inilalabas na eh. Wala nang kahihiyan eh. Hindi alagad yun. Kasi yung mga unang alagad, kung magdamit, mahinhing damit. Unang Pedro 2:6. Sa is. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Yan, 3:6. 3:5. Basahin mo sa 3:5. Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na pasakop sa kani-kanyang asawa. Nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Ayon, ang sabi ni San Pedro, noong unang panahon, ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal. Ngayon, kung tanggapin natin yung aral na tinanggap ng mga babae noong unang panahon, tanong, di ba kayo magkakapareho ng gayak? Yun nga, sabi nga ni Pedro sa mga unang Kristiyano, noong unang panahon, gumayak ang mga babaeng banal ng ganito, mainhin, gaya ni Sarah, kung itutuloy mo sa 6. Nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Si Panginoon. Sarah, tumalima kay Abraham, naggayak din siya ng mahinhing damit. Kaya yung unang Kristiyano, kapareho ni Sarah kung magdamit. Ngayon, yung Kristiyano ngayon, yung alagad, kanino kapareho? Kapareho rin ng alagad. Unang siglo, kapareho lang. Ngayon, bukas, meron pang alagad sa makalawa o sa 1 taon. Makakapareho rin. Kasi isa lang yung pattern na sinusunod. Isa lang ang aral. Kaya mamatay man yung unang mga alagad, may alagad pa rin ngayon. Ang alagad ngayon, yung mga tumanggap ng salita at kahit saang bansa tinanggap, pwedeng magkaroon ng alagad. Kagaya sa Pilipinas, tinanggap namin yung nasa Biblia, naging alagad kami. Gis, 34 ng gawa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Kahit saan bansa, pag merong may takot sa Diyos, ginagawa yung katwiran, alagad yun, katanggap-tanggap sa Diyos yun. Naunawaan mo yung kapatid? Yes, Brother Eli, unawaan ko na po naman. Salamat sa Diyos. Samaang kanawa ng Panginoon, kapatid. Meron pa po akong katanungan. Sa rapture po ba, may specific na iglesia pong mararapture? Alin ba ang irarapture? Kundi yung sa Diyos. Ang irarapture yung sa Diyos yan, sabi ni Pablo
4:16 ng unang Tesalonika. Ano ha? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Napansin mo, kapatid, pagbaba ng Panginoong Hesukristo doon sa ere, ang sabi ni Pablo, yung namatay kay Kristo, mabubuhay maguli una. Tapos yung mga buhay, alin buhay? Yung buhay kay Kristo. Kuha mo, kapatid, ang unang mabubuhay na maguli, yung namatay kay Kristo. Tayo naman ikang nabubuhay na natitira. Nabubuhay na ano? Nabubuhay kay Kristo. Yun kasi ang kalooban ng Diyos eh. Mabuhay ka kay Kristo at mamatay ka kay Kristo para maligtas ka. Basahin natin ang 14:8 ng Roma. Sapagkat kung bubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Ayun, ang kalooban ng Diyos, kung tayo nabubuhay tayo sa Panginoon. Kung namamatay tayo, namamatay tayo sa Panginoon. Kaya, sa mabuhay tayo, sa mamatay tayo, sa Panginoon tayo dapat mabuhay at mamatay. Ang dating ni Kristo, sabi niya, yung mga nangamatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. Ngayon, yun namang nangabubuhay na natitira. O pansinin mo yan, kapatid na Maripe. Yung nabubuhay na natitira, nabubuhay na ano? Nabubuhay kay Kristo. Yung namatay kay Kristo, bubuhay maguli. Yung nabubuhay kay Kristo, magkasamang ira-rapture, aagawin. So, alin ang aagawin? E de yung mga kay Kristo, asan ba yung mga kay Kristo? Unang Korinto 1:2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Tinatawag na mga kay Kristo, yung iglesia ng Diyos. Sa iglesia ng Diyos, kagaya nung sa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. So, ang iglesia ng Diyos, yun ang pinapaging banal kay Kristo Jesus, yun ang nabubuhay kay Kristo, yun ang ira-rapture, hindi iglesia katolika, kapatid. Okay na po, kapatid. Opo, okay na po, Brother Eli. Salamat po. Salamat sa Diyos. Sige, tuloy mo lang yung pag-aaral ng doktrina, kapatid na Maripe. Salamat sa Diyos. Sige po, balik tayo sa apalit. Sige po, kapatid. Magandang umaga po, kapatid na Eli. At happy PPP rin po sa lahat sa buong kapatiran po. Susulitin ko na po itong pagkakataon na to kasi pangatlong try ko na po ito na pagkakataon para makapagtanong po sa inyo. Unang-una po, nagpapasalamat po ako, kapatid na Eli, sa Panginoon Diyos dahil sa pagkasangkapan niya po sa inyo upang ako po maanib sa kanyang iglesia. Kapatid na Eli, dati po kasi akong Katoliko, tapos naging born again po, nadoktrinahan po sa Saksi ni Jehovah, tapos po inaakay po ako ng mga gago kong kaibigan sa iglesia ni Manalo. Hindi po nila ako napaanib kasi po puro kalokohan nga po yung mga ginagawa nila. Ngayon po naniniwala po ako hindi po pala aksidente yung pagkakalipat sa TV
na mapanood ko po yung programa nyo at makapakinig po sa inyong mga salita, sa banal na salita po ng Panginoon Diyos. Kapatid na Eli, ito po ang aking katanungan. Bagong bautismo lang po kasi ako, tapos po, bago po mag-IYC, tapos nung nakaraling ko po ng bago magpasalamat, nanaginip po ako ng mga ganito. Nakaputi daw po akong damit, tapos po may hawak po akong Biblia, at sa kanan ko naman po may mga babae pong nakahubad, sa kaliwa po may mga nagiinuman lasing, sa harap ko naman po, kapatid na Eli, ay may kaguluhan, at sa likuran ko po ay ang aking pamilya. Lumalakad daw po ako ng pasulong at nangangaral daw po ako. Pagkatapos naman po nito, kapatid na Eli, bago po magpasalamat, nanaginip na naman po ako. Kasama na po kasi sa panaginip ko, tinuturuan niyo daw po ako kung paano mangaral at ipinapaliwanag niyo daw po sa akin ng mga banal na salita ng Panginoon Diyos sa Biblia. Yan po, kapatid na Eli, nangyayari po kaya sa akin yung sa Gawa 2:17, yung po kaya yun. Maraming salamat po. Oo, maaari. Kasi tula yun na magaganap sa mga huling araw. Ang iyong mga binata makakakita ng mga pangitain. Ang mga matatanda magsisipanaginip ng mga panaginip. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain yung mga panaginip sa mga huling araw. Paraan ng Diyos yan para tumawag ng tao, ipaalam ang kanyang kalooban. Kaya sabi doon sa Kawikaan, kung saan walang panaginip, ang bayan ay sumasama. 29:18. Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Pag wala yung pangitain, maaaring sumama ang isang bayan ng Diyos. Kaya yung mga Israelita nung sumama, nawala na ang mga pangitain sa kanila, wala na silang naaalalang Diyos, nakalimutan na nila ang Diyos. Pero nung una, ang pangitain, ginagamit ng Diyos para ingatan ang kanyang bayan. Gaya nung pangitain ni Paraon, pangitain ni Jose Bendido, pangitain ni Jose, asawa ni Maria, mga pangitain yan at mga dreams na nagturo sa kanila how they will act accordingly. Kaya yung nakita mong pangitain, maring magkatotoo yun sa'yo kasi bahagi yun ng hula na sa mga huling araw, ang mga binata at mga matatanda, mga lalaki, mga babaeng, mga anak ng Diyos, magsisipang hula, makakakita ng mga pangitain at magsisipanaginip ng mga panaginip. Kaya yung panaginip mo, maganda rin dahil sa hawak mong Biblia, nakaputi kang damit, ibig sabihin, magiging alagad ka ng Panginoong Hesus na nangyari na sa'yo kasi nabautismohan ka na pala noong nakaraang taon. Kaya ang isa lang na problema mo dyan, yung nasa kaliwat kanan mo, masama masama. Babasahin ko sa iyo yung salita ng Diyos na nakasulat, tamang-tama sa iyo. Ang sabi, 4:26 ng Kawikaan. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa, at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Yung kanan at kaliwa, pagliliko ka ron, hindi ka matutuloy dun sa landas maganda yung hinaharap mong landas kasi meron kang hawak na Biblia, tapos nakaputi kang damit. Tapos yung likod mo, pamilya mo. Ibig sabihin, maaaring kasangkapan ka ng Diyos para maakay mo yung pamilya mo. Pero sa kaliwa mo, mga babaeng nakahubo, at yung kalakanan mo, mga lasenggo, ewan ko na kung paano, kung nagkabaligtad. Hindi naman ako kagaya ng pinsang ko na pinapabili ng lola ko ng
binigyan ng 20 centimos, yung 2 Gs na coin nung araw. Ito ay para bili kang Gs na toyo. Ito naman, Gs na suka. E di lumakad na, 2 baso ang dala, 2 Gs. Nadapa, mamadali, nahulog yung baso, nahulog pati yung hawak niyang mga Gs. Aba, 1 oras ng mahigit, di dumadating. Nanap ng lola ko, nandun sa isang sulong, umiiyak. Bakit? Ba't di ka ba bumili? Nadapa po ako, lola. Ano nangyari? Nahulog po yung mga Gs. Hindi ko po alam dito sa 2 Gs kung alin yung sa toyo, yung alin yung sa suka. Ginawa ng lola ko, piningot. Napakatanga mo! Sabi gano'n ng lola ko. Hindi naman ako siguro tanga, no? Kung hindi ko matandaan yung ano ba yung nasa kanan, yung babaeng hubad o nasa kaliwa. At doon sa kabila naman, manlalasing. Kung ikaw ay maglalakad sa lakad ng Diyos sa daan, diretso lang kasi ang daan ng Diyos eh. Hindi ka dapat lumiko sa kanan, hindi ka dapat lumiko sa kaliwa. Maganda pa naginip mo, walang liko sa kanan, walang liko sa kaliwa. Diretso lang. At sana maakay mo yung pamilya mo. Naunawaan mo yung gusto sabihin, kapatid? Opo, kapatid na Eli. Kasi sa totoo po, ako pa lang po yung kapatid sa pamilya namin. At nasa broken family po kasi ako eh. Tama po yung sinasabi ko kasi sa panaginip ko po, lumalakad po ako ng pasulong eh. May isa na po akong kamag-anak, nagpapastor po. Hindi niya naman po ako mapaniwala sa mga sinasabi niya ngayon kasi mali-mali din po yung mga sinasabi niya eh. Aming mali-mali sa religion, pero matatanda nung araw, ang tawag mali-mali eh. Pag nagulat, kung ano yung sabihin mo, sasabihin din niya. Meron na nga akong tiyahin nung araw, mali-mali eh. Ay, nadulas si Pedro. Kung mo nagulat siya, sasabihin niya, ay, nadulas si Pedro. Tapos, ay, nadulas si Juan. Ay, nadulas si Juan. Ganon. Uulitin niya. Hawak niya yung anak niya, bagong panganak. Itapon mo yung anak mo. Itapon mo yung kaanak mo. Tinapon nga. Buti masalo nung mga malapit. Ganon yung mali-mali. Maraming religion ngayon ganon. Mali-mali. Ano pinagsasabi? Walang batayan sa Biblia. Salamat sa Diyos na naalis ka sa mali-mali. Opo. Ay, ikaw pala yung salamat sa Diyos, kapatid na Eli. Ikaw pala yung naging kaalib sa born again. Ikaw yung naging, bahala ka na, kapatid. Tuloy mo lang yung pakikinig mo palagi sa pagkakatipon, mararagdagan yung karunungan mo, at kung pwede kang mag-apply kay Sis Luz sa workers ministry, Sis Luz, baka sakali, pwede siya. Yun po talaga yung ninanasa ng puso ko, kapatid na Eli, kasi wala pa po akong katungkulan sa iglesia. Marami pong umaanyaya sa akin. Ngayon, sabi ko po sa mga kapatid na umaanyaya sa akin, sabi ko, kung paano po ako tinawag ng Panginoon Diyos sa iglesia na to, alam ko po, ganun din niya po ako tatawagin sa tungkulin kung saan niya ako mas kinakailangan o ano po. Ano po. Opo. Ano lang dapat nating pananaw, ano? Where we can be most useful to our God. Ako, actually, yung marami akong iniisip, marami akong plano, pero ang nakakapanaig, salamat sa Diyos, where I can be most useful. Kung saan ako mas magiging pakinabang sa maliit kong magagawa sa tulong ng Diyos. Naalis ako sa Pilipinas dahil pinag-usig ako ng iglesia ni Manalo. Nilulusob yung apalit, yung sentral, kahit madaling araw, daan-daang mga taong may kasama pang mga NBI. Nung nararamdaman kong hindi sila titigil, hanggang hindi nila ako nakukuha, nagpasya akong umalis sa Pilipinas. Mabigat ang loob ko, mabigat ang paa ko. Masama ang pakiramdam ko na
para bang mabigat sa aking iwan ko ang Pilipinas. Ano? Diyan ako kasi pinanganak, diyan ako nabuhay, diyan ako tumanda, diyan ako naging manggagawa. Diyan na rin ako tumanda. Nung malis ako Pilipinas, 58 anyos ako eh. 58 anyos. Hindi ko alam ba't ako aalis. Ang alam ko lang, ayokong madama yung mga kapatid kasi ang sabi sa akin ng kapatid na Daniel, Uncle, kasi pamangkin ko siya, anak siya ng kapatid ko. Uncle, pagka ikapipilitin ka nilang kuhanin, hindi kami papayag. Lalaban kami, sabi niya. Bahala na kung anong mangyari. Naku, sabi ko, ayokong masubo yung aking anak sa labang literal o labang karnal o laman at laban, Ayokong ganon. Nagpasya akong umalis sa Pilipinas. Nakarating ako ng Singapore. Nagmi-mission kami. Nag-Bible exposition ako hanggang sa Middle East. Nakarating ako sa Great Britain. Nag-Bible exposition kami sa doon. Di na matanda ko anong mga lugar yun. Nakarating ako sa Amerika. Nag-Bible exposition kami ron. Nakarating ako doon sa Greece. Greece. Saan ba tayo nagpunta sa Greece? Sa Athens. Oh? Nakarating ako sa Rome. Meron din kaming mga ginanap na mga Bible exposition. Hanggang sabi ko nga sa mga kasama ko, dapat nakarating ako sa Thessalonica, gano'n na lang kaliit sa mapa, mahuhuli raw kami sa aeroplano. Hindi kami nakarating sa Thessaloniki. Sa Corinto, nakarating ako. Nakita ko yung lugar kung saan nangaral si Pablo. At doon sa Athens, nakita ko yung lugar kung saan siya tumayo at nangaral sa mga taga-Athens. Pero, nandun sa isip ko yung, ano kaya ako, makakabalik pa kaya ako sa Pilipinas? Hanggang, nung ma-realize ko na hindi ako pwedeng mangaral sa Singapore, bawal. Bawal sa radyo. Umalis na ako sa Singapore. Hindi rin kami pwedeng mangaral sa Indonesia. Puro pala Muslim doon, bawal mangaral ng Biblia. Hindi rin ako pwedeng mangaral sa Malaysia. Pumunta kami ron eh. Ilang beses akong pumupunta ron doon sa Malaysia. Hindi rin pwedeng mangaral. Sabi ko, ano kaya ang buhay ko? Tinanong ko si kapatid na Yuli, sabi ko, saan ba tayo pwedeng pumunta na pwedeng mangaral? Saan ba ako yung lugar na maraming Katoliko? Tinignan niya. Ang pinakamarami palang Katoliko nasa Brazil. Ayun, dito ako nagyaya. Kaya pala ganun, dito pala may mga tao ng Diyos na tatanggap ng aral. Kaya pagkaraan lamang ng ilang buwan, may mga kapatid na rito eh. At pagkaraan ng 1 taon, may mga lokal na. Pagkaraan ng 2 taon, parami na ng parami. Nung 5 taon na kami, hindi lang Brazil. Nakatawid na kami ng Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile. No? Nakatawid na kami ng Peru. Nakatawid na kami doon sa Honduras. Nakarating na kami ng Mexico. Ayun, awa ng Diyos. Nakita ko na meron palang gawain na bagamang gusto kong lagi kong naramdaman, parang gusto kong umuwi sa Pilipinas, patawarin ako ng Diyos. Pagka nararamdaman ko, humingi ako ng tawad sa Diyos kasi alam kong may gawain dito eh. Ayoko namang mapabayaan. Sabi ko sa Diyos, kung saan po ako maaaring makagawa, ayag ako. Hindi ako tututol kahit na dito na nga ako siguro mamatay, pwede na. Kasi
andito yung gawain eh. Kaya sabi pala ni Pablo, dito ko nga naunawaan yung salita sa Biblia na wala kaming tiyak na tahanan. Sa panahon ng kapatid na Perez, ang paliwanag doon, kasi mahirap sila, kaya wala silang bahay. Hindi pala ganun. Kasi doon sa kabilang talata, ang mag-iwan ng kanyang bahay, magkakaroon siya ng 100 bahay. Paano mo sasabihin wala kang bahay? Kung dahil kay Kristo, iniwanan mo yung talagang bahay mo, gagantihin ka niya ng 100 bahay. Makasandaang kapatid, makasandaang, gano'n ang sabi niya dun sa Marcos 29. Basahin mo na nga si Lucion. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga Alam mo, lupa. Sis, nung minsan, sabi ko, kailangan natin ng bahay. Mga katulong kasi rito, crowded na kami. Napakasikip na namin. Sabi ko, baka man may matisod pagkalimbawa, 3 bahay natin. Kasi 3 na bahay namin, 4 na nga, hindi pa kami kasi. Sa dami ng kapatid ngayon dito, mahigit kami 100. No. Sumagot yung yung isang kapatid nating, sabi, marami na ba, Brad Eli, yung 4? Sa Biblia nga, ang pangako ng Panginoon, mga 100 bahay pa eh. Sabi nga. Maganda ka ako yung ideya na yun, kung 3 nga ang bahay mo, hindi naman kayo kasya, dapat gawing 4, kasi wala kami, kesa umupa ka ng umupa, sabi ko, kahit barong-barong lang, kaya nagpatayo ako nung bahay doon sa farm Ngayon, mga kapatid na pupunta rito, doon sila, kasi hindi nga kami kakasya lahat dito sa bahay ko puno kami rito, pati doon sa tabi ng toilet at pati sa labahan may tao. Yung laundry area namin pati rin may natutulog sa dami ng tao. Marami kaming nakatira sa isang bahay. Mahigit kaming, teka, magbibilang ako, Sis Luz. Baka magtagal dahil marami kami. Hindi, marami kami talaga. Mahihirapan akong bilangin. Hindi ko matandaan lahat. Di ang pangako pala ni Kristo, kung iniwan mo yung bahay mo, tatanggap ka ng 100 bahay sa buhay na ito. Paano mo ngayon sasabihin, ang kahulugan ng wala kaming tiyak na tahanan dahil walang bahay, dahil miserable. Maling pa kahulugan pala yon sa panahon ni kapatid na Perez. Maling pa kahulugan yung salitang wala kaming tiyak na tahanan. Ang kahulugan talaga noong kapatid na Dani, na walang tiyak na tahanan, nakahandang umalis, mangaral, kung saan-saan mapadpad at mapatira, kaya walang tiyak na tahanan. Naintindihan mo yung kapatid na Dani? Amen po, opo, ganun po pala ang... Nakahanda ka namang gawin yon. Opo naman, sa awat tulong ng Diyos. Balita ko, ayaw mo umalis sa Pilipinas ganun pala yun. Opo. Yung wala kaming tiyak na tahanan, ang kahulugan ng wala kaming tiyak na tahanan ay hindi ka nakapirmi sa isang lugar kasi. Dadalhin ka ng tungkulin mo sa iba-ibang lugar. Hindi ka magkakaroon ng tiyak na tahanan. Yun din yung sinabi ni Kristo. Na ang sabi ng Panginoon Kristo, sabi ng isang tao, Panginoon, susunod ako sa iyo kahit saan ka pumaroon. Sabi niya, ang mga ahas may lungga, ang ibon may pugad, ang anak ng tao walang kahiligan ng kanyang ulo. Sabi ni Kristo,
Ang panahon ng mga Kapanda Perez, ang pakahulugan doon, si Kristo nga walang unan eh. Sabi, yung baka ako kahulugan no? Walang unan si Kristo. Ano ba naman yung mga unang Kristiyano, unan lang, hindi binigyan yung Panginoon? May kung tao na ako noon, sesermonan ko yung mga kapatid. Ano kayo, Panginoong Jesus na nagmimilagro, hindi niyo binigyan ng unan? Yung kasi ang pakahulugan ni kapatid na Perez, na ang anak ng tao walang kahiligan ang kanyang ulo. Mali pala yun, kapatid. Kapatid na Arnie, mali talaga yun. Alam mo, ang tama. Ito ang tama. Sabi nung isang tao, susunod ako sa iyo, Panginoon, kasaan ka man pumaroon. Sabi niya. Tapos sumagot naman yung Panginoong Jesus. May lungga ang mga sora at ibon, ibon sa langit may pugad. Pero ako, walang kahiligan ng aking ulo. Wala siyang pirming lugar na pupuntahan. Nandito maimbitahan siya ni Maria sa bahay ni Maria. Naimbitahan siya ni Takeo. Pinentahan siya ng isang sundalong Romano. Kung saan mo siya kalagkarin, sumusunod si Kristo para makakapagligtastigan ng ulo. Hindi ibig sabihin wala siyang unan. Kapag lalabas naman kasi napakamiserable namang mga miyembro ng unang siglo, unan lang hindi mabigyan yung Panginoon. Yan ang kahulugan ng kapatid na Perez, walang unan si Kristo, miserable. Kaya ang mga apostol, miserable rin, walang tiyak na tahanan, hindi naman pala ganon. Ang ibig lang sabihin, kung saan ka kinakailangan ng gawain ng Diyos, doon ka, kaya wala kang tiyak na tahanan. At kung meron susunod sa'yo, mahirap. Tingnan mo yung pinagaling niya sa Gadareno. Panginoon, susunod ako sa'yo. Saan ka pumunta? Yung nilabasan ng 2,000 demonyong mahigit na 1 batalyong demonyo. Susunod ka ako, sabi niya. Sabi ni Kristo, hindi. Umuwi ka. Balita mo sa mga kaibigan mo ang kapangyarihan ng Diyos na nangyari sa'yo. Sabi niya, hindi siya pumayag. Kasi kung isasama ka ni Kristo, mamumroblema pa siya kung saan kayo matutulog eh. Diba? Kaya ako namumroblema ako eh. May kasama akong mga technician, taga-alaga kasi may Bible exposition, taga-switch, meron sa sound, meron sa camera, meron sa computer, na madalas nakakainis. No? Saan mo ilalagay itong mga to kung wala kang paglalagyang bahay? Ang anim ditong ad production, ilang kayo rito? Ad production. May 20 tao ito eh. Kaya pagsakay namin sa eroplano, 2,000 isa, 40,000 agad. Malaking gastos pagka mag-i-exposition sa iba-ibang lugar, sasakay ng eroplano. Ngayon, ang ibig ko sabihin, hindi naman ito maiiwasan kasi kailangan talagang gugulan mo yung pangangaral ng salita. Hindi naman tayo kagaya ng ibang iglesia, nagtitipon ng pera. Tayo hindi. Nagtitipon tayo ng kayamanan sa langit. Hanggang ang pera ay magagastos, ginagastos natin para makagawa tayo ng kayamanan sa langit. No? Yan ang ating trabaho. Kaya yun ang kahulugan nung ang anak ng tao, walang kahiligan ang kanyang ulo. Ngayon, kaya lang, sa panahon ngayon, pinaginhawa naman ng Diyos. Salamat naman sa Diyos kasi hindi ako kailangan maglakad ng maglakad kagaya ni Kristo. Meron na tayong technology. Kahit na sa isang lugar lang ako, kaninang hapon, nag-Bible exposition kami, 6 na lugar yata, 6. Pero nandito lang ako sa studio. Kasi napakalalayo eh. Nung nakaraang taon, mahigit kaming 1 taon lakbay ng lakbay, bumigay yung aking sinumpong ako ng matindi ng asma. 3 linggo na, nahirapan pa rin ako. Kaya pinayuhan ako ng kapatid na Daniel, Uncle, huwag ka munang magbiyahe. Diyan ka na lang sa studio. Pwede naman talaga kasi na 6 na lugar, sabay-sabay. Para ngayon,
Ang daing lugar. Mahigit na 3,000 lugar 4,000 lugar ang nakamonitor sa atin sa buong mundo Pero 4,000 lugar nakamonitor sa buong mundo. Nandito lang ako sa isang lugar, nakakarating ako sa magitan ng teknolohiya. Salamat sa Diyos. Kasi kung kapareho pa rin ang panahon ni Pablo, maglalakbay ako ng maglalakbay. Talaga, lalo na kung matanda ka na, 71 anyos na ako Iniinda na rin ang katawan ko nung araw. Bibiyahe kami mula Luzon hanggang Mindanao. Land travel, sasakay kami ng barge. Napakahirap ng daan dyan sa may Aling, sa Samar, sa Quezon, ang hirap ng daan, bako-bako. Laguna pa lang, mahirap na ang daan bago dumating ng Quezon. Pagdating sa Quezon, lalo ng pagkahirap-hirap ng daan. Pagdating ng Camarines Norte, mahirap ang daan. Paglagpas ng Camarines Sur ng Naga, masama na naman ang daan. Pagdating ng Sorsogon, maganda konti ang daan, pero paglagpas mo, pagsakay mo ng bus, nandun ka na sa may Alin. Mag-umpisa sa Alin, sa Eastern Samar, pabaybayin mo ngayon yung Samar, napakasama ng daan dyan. Kaya para kang binugbog ng 40 araw at 40 gabi. Pagdating mo sa Mindanao, masakit ang katawan mo. Pero lahat ng yon sa awa ng Diyos, nami-miss ko yun Gusto ko ulit makarating ng Mindanao para Bible exposition, Kaya lang dito ang gawain, Kung ipahintulot ng Diyos, makakatikim siguro uli ako ng durian. Nami-miss ko yung durian sa Mindanao, yung maputi. Hindi yung madilaw, yung durian na... At saka nami-miss ko na yung mga pagkain dyan sa atin na yung manok na native, itinola, tapos yung kuliglig lupa, ang tawag doon. Kamaro. Nang-miss ko na, lalo na yung mga kapatid na nakakausap ko sa mga biyahe, pupunta kami sa Bisaya, pupunta kami sa Mindanao, hanggang doon sa mga Sambuanga. Ngayon, parang gusto kong pumunta rin dahil marunong na akong kapirasong Kastila Makikipag-Shabakano ako sa kanila Kaya lang, may gawain na kung ipapayag ang Diyos sa kanyang kalooban, kung hanggang kailan ako pwede rito na mangaral, okay lang. Kasi nangangaral ako ngayon. Sakop na ang maraming mga bansa, kahit di ako pumuntang personal Ang nangyayari, mga kapatid pumunta sa akin. Buti naman. Ngayon, pumunta rito sa akin yung sila Mayor Pinagawa pa ako ng masarap na kare-kare. Pero hindi pa kami nagkikita kasi may exposition kanina, may exposition kahapon. Hindi naman ako makapunta nun dahil malakas ang trabaho. Maraming lulutuin. Yun ang kasaysayan, kapatid na mga kapatid. Kung saan nandun ang trabaho ng Diyos. Kaya kailangan natin yung maraming manggagawa ngayon Isus, meron ba nag-apply nung nanawagan ako? Opo, awa ng Diyos, Brother Eli, meron naman pong mga nag-aaral na kasalukuyan ng pagmamanggagawa. Kahapon nga po ay nagpunta po dito si kapatid na Daniel sa Apalit at nagsalita po siya doon sa mga nagmamanggagawa. Nasa 1,300 po mahigit yung atin pong mga manggagawa. Salamat sa Diyos. Sana yung 1,300 huwag mabawasan, madagdagan pa. Tuloy nyo, mga kabataan. Kasi hindi naman siguro masyadong magtatagal at kailangan kayo ng gawain. Noong araw, nabalitaan ko sa Pilipinas, nabawasan yung nagpapari. 4,000 na lang yata ang pari. Kulang na ang mga pari. Marami nang hindi nagpapari. Panahon na yun, dumadami naman yung mga nagmamanggagawa sa atin. Ngayon, libo-libo yung ating mga manggagawa, kulang pa rin. Kulang. Dito lang sa South America,
Meron 200 lugar, walang destino. Nagli-link lang sa internet, walang worker, kulang kasi ng worker. Ilan ba worker natin dito, Brad Rodel? Kasalukuyan ang worker dito sa South America. Mahigit na, mahigit pa ng, siguro mga 200 na yung worker dito. Kulang pa rin. Wala ba kayong statistics dyan? Kaya kulang ng manggagawa, mag-aral kayo, babae, lalaki, mag-aral kayo. Pwede naman kayong kasangkapanin ng Diyos. May hula kasi Diyos 17 ng gawa. Pakibasa mo nga ulit, Sis Luz. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. Ayun, yung salitang magsisipanghula, lalaki at babae. Ang kahulugan ng salitang magsisipanghula, mga lingkod kong lalaki at babae, yung manghuhula ron, ang kahulugan nun, nasa 14:3 ng unang Korinto. Datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao, sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Ang nanghuhula, nagsasalita sa ikatitibay, sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Sa English, ang pagkakasabi dyan, he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. Kaya kahit babae, pwedeng magsalita o manghula. Magsalita para sa ikatitibay, ikapangangaral at sa ikaaaliw. Nanyayaan ko lahat, mga kapatid na kabataan, sana mag-aral kayo at mas mabuti na marunong kayo ng Biblia kasi meron kayong karunungan, meron kayong sanggalang laban sa lahat ng masasama sa ating panahon. Kaya kapatid na Jonel, tama na, meron namang iba. Dahil po salamat kapatid Eli. Sana po, loobin ng Panginoon Diyos, makita ko po sa personal at makapagpasalamat po ako sa inyo. Salamat po ng marami sa Diyos. Huwag ka magpapasalamat sa akin, ano? Hindi ko tatanggapin. Magpasalamat ka sa Diyos. Apo. Hindi naman ako may gawa eh. Ang Diyos ang may gawa ng lahat ng bagay na mabuti sa buhay natin. Apo. Salamat po ng marami sa Panginoon Diyos, kapatid na Eli. Salamat sa Diyos. Ayan. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Ang bibigyan nating ng komento ay tungkol sa produkto ng Jollibee na may tatak daw na halal. Bakit ang Jollibee food ay na-branded ni Brad Eli na hinahain sa Diyos-Diyosan na si Allah? Alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng halal certified. Ibig sabihin ay sinuri ng isang halal certifying organization na ang mga sangkap at proseso ng paggawa ay naaayon sa mga tuntunin ng Islam. Ang pagkatay ng hayop para maging halal ay may mga partikular na tuntunin na sinusunod ng mga Muslim. Isa sa mga ito ay ang paghingi ng permiso sa pangalan ni Allah sa oras ng pagpatay sa hayop. Hindi ito itinuturing na dasal, kundi pagkilala sa buhay ng hayop na nagmula kay Allah at humihingi sila ng kapahintulutan sa buhay ng hayop. Ang galitong pagsasagawa ng pagpatay sa mga hayop ay walang pagkakaiba sa ginagawa ng Israel na tinatawag naman nilang kosher, kaya hindi masasabing alay na sa Diyos-Diyosan. Mas malinis pa nga ang mga ito kung ikukumpara natin sa mga nabibili sa palengke, dahil dumadaan ang mga ito sa pagsusuri ng isang organisasyon para suriin ang mga kinakatay na mga hayop. Ang pangalang Allah ay hindi Diyos-Diyosan. Dahil sa Arabic Christian Bible, ang pangalan na Diyos na nakasulat sa Arabic ay nakasalin sa pangalan na Allah. Kung sasabihin natin na ang Allah ng mga Arabo ay Diyos-Diyosan, ay makakatisod tayo sa mga Arabic Christian na kapatid natin kay Hesukristo.
Ang pagsasagawa upang ang karne ng hayop ay maging halal sa mga hayop, dapat ang hayop ay hindi alay sa Diyos-Diyosan. Walang kapintasan. Hihingi dapat ng permiso kay Allah para sa buhay ng hayop na ang may-ari ay ang Diyos. Mabilis na hihiwain ang lalamunan gamit ang matalim na kutsilyo upang mabawasan ang paghihirap ng hayop at patutulurin ang mga dugo nito ay ibabaon sa lupa. Kaya walang masama kung kakain tayo na may tatak halal. Dahil ang mga Hudyo kung walang mabiling na produktong halal ay ang produktong halal ang kanilang auction na bibilhin upang kainin. Ang ibig lang sabihin ng halal na produkto ay walang sangkap na pinagbabawal sa Muslim, gaya ng baboy, alak, droga o maruming sangkap at dinasalan o inalay sa mga Diyos-Diyosan. Kaya walang masama na bumili ng mga karne na may tatak halal dahil siguradong malinis at dumaan sa pagsusuri ng organisasyon gaya sa atin na Bureau of Food and Drugs. At dagdag kaalaman. Alam ba ninyo na kung ang hayop ay isinagawa sa alituntunin ng halal ay mas maganda ang kalidad ng mga karne? Dahil ang mga nakatay ang mga hayop na hindi sila na-stress o nakaramdam ng takot habang sila ay kinakatay. Kapag ang kinakatay ay nakaranas ng matinding takot, ay hindi maganda ang kalidad ng kanilang mga karne. Maaari ring maapektuhan ang kulay, lambot at kakayahang magpanatili ng katas o juiciness ng karne. Dahil dito, maging sa mga pamantayan ng kapakanan ng hayop o animal welfare at sa ilang paraan ng pagkatay tulad ng halal. Kaya ang pinipili ng mga malalaking restaurant ay may tatak na halal dahil sa kalidad ng mga karne. Kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, share, and comment. At maraming salamat sa inyong suporta upang manatiling buhay ang aking channel. Maraming salamat sa panonood.